Sa isang mainit na tanghali na dapat sana ikaraniwan lang, ang buhay ni Jenny ay naging bangungot nang harangin siya ng isang brutal na pulis na nag-akusa sa kanya ng walang basehan. Mula sa pananakot, panghihiya, hanggang sa karahasan, ang lahat ay umabot sa sukdulan nang dumating ang kanyang asawa at natuklasan ang nakakagulat na katotohanan. Ano ang sumunod na nangyari? Noong tanghaling iyon, ang init ay tila dumidiin sa buong lungsod. Si Jenny, 25 anyos, ay kakalabas lang ng palengke dala ang 2 plastic bag ng pinamili. Ang lakad niya sa bangketa ay mabagal pero tuloy-tuloy. Ipinapakita na gusto niyang makauwi agad nang hindi nagtatagal sa ilalim ng tirik na araw. Ang sikat ng araw ay direktang tumatama sa kanyang balat, dahilan para tumulo ang pawis sa sentido. Ang damit niya ay nagsisimula ng maging mamasa-masa, ang buhok sa likod ng lieg ay dumidikit, at ang hininga ay paminsan-minsang bumibigat. Hindi niya ninanamnam ang paligid. Ang focus niya ay isa lang, ang makauwi sa lalong madaling panahon. Bahagyan niyang iginalaw ang balikat para ayusin ang posisyon ng mga bag na nagsisimulang magpabigat sa braso. Sa gitna ng paglalakad, bumuntong hininga siya ng malalim habang bumubulong. Diyos ko, ang init naman ngayong araw. Uwi na lang agad. Hay! Ang reklamo ay kusa na lang lumabas bilang reaksyon ng katawan na pagod sa matinding panahon. Hindi naglalakad si Jenny ng parelax-relax. Bawat hakbang ay mabigat, tila ba gumagalaw siya sa gitna ng makapal na mainit na hangin. Ang bangketang tinatapakan niya ay nagpapatalbog ng init galing sa ilalim, dahilan para lalong maging masakit sa balat ang temperatura. Ang mga tao sa paligid ng palengke ay mukhang nagmamadali ring maghanap ng masisilungan o binibilisan ang kanilang lakad. Ngunit, walang choice si Jenny kundi magpatuloy sa paglalakad. Ang mga bag na mailamang gulay, panimpla, at ilang gamit sa bahay ay nakadaragdag sa bigat ng kanyang braso. Huminto siya sandali para ilipat ang hawakan ng bag sa kabilang kamay, umaasang gagaan ang pakiramdam. Pero pareho lang ang resulta. Ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng naipong pagod. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang paghakbang habang tinitignan ang daan sa harap. Ang lahat ng maliliit na aktibidad na iyon ay ginagawa ng otomatiko, gaya ng lingguhang routine na nakasanayan na niya. Sa kahabaan ng bangketa, ang mga sasakyan ay walang tigil sa pagdaan, nagdadagdag ng discomfort dahil sa ingay ng makina at busina. Ang hanging paminsan-minsang dumadaan ay hindi sapat para makatulong, at ang ilang ihip ay nagdadala pa ng pinong alikabok mula sa kalsada na nagpapapikit kay Jenny ng ilang beses. Lumingon siya sa kaliwa at kanan para siguraduhing walang motorista o tindero na nakaharang sa bangketa. Bahagyang nakayuko ang katawan pasulong para mapanatili ang ritmo. Habang ang 2 kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga pinamili para hindi mahulog. Kahit pagod, sinikap ni Jenny na manatiling kalmado. Alam niyang kapag huminto siya ng matagal, lalong mararamdaman ang init at lalo siyang mapapagod. Kaya naman, kahit mabagal ang ritmo, pinilit pa rin niyang ihakbang ang mga paa pasulong. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, napansin ni Jenny ang anino ng sariling katawan sa aspalto na parang gumedyoang dahil sa init. Nakita niya ang ibang residente na nakakaranas ng parehong bagay, naglalakad ng mabagal habang nagpapaypay ng mukha gamit ang kamay o anumang dala nila. Ang lahat ng iyon ay nagpapatunay lang na ang panahon sa araw na iyon ay nasa puntong pinaka-nakakainis. Huminga ng maikli si Jenny, inunat ang balikat, at tiniis ang ngalay ng braso. Kinausap niya ang sarili bilang paraan para manatiling nakapokus. Konti na lang, tiis lang, pagdating sa bahay makakainom na ng malamig, bulong niya ng walang boses. Nilampasan niya ang mga billboard, poste ng kuryente, at maliliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Lahat ay parang karaniwan lang, pero nakakapagod dahil sa tindi ng init. Walang masamang kutob noong oras na iyon. Walang kakaibang iniisip. Gusto lang ni Jenny na makauwi at makapagpahinga. Ngunit nang hindi niya namamalayan, ilang minuto pa, ang katahimikan ng nakakapagod na tanghali ay magiging hidwaan na mas mabigat pa kaysa sa init ng araw. Natigil ang lakad ni Jenny nang biglang makakita ng ilang lalaking nakauniporme na nakatayo ng nakahilera sa harap ng eskinita. Hindi sila nag-aayos ng trapiko o nagbabantay ng seguridad. Masyadong relax ang ekspresyon nila at masyadong matalim ang tingin para tawaging simpleng patrol. Pagkalapit ni Jenny, isa sa kanila ang humakbang pasulong.
Malaki ang katawan, matipuno, at ang kilos ay nagpapakitang sanay mag-utos ng hindi kailangan ng matibay na dahilan. Siya si Sargento Parman. Ang tingin niya ay agad na kumilatis kay Jenny mula ulo hanggang paa, tila ba nakakita ng bagong target. Hindi binago ni Jenny ang kanyang hakbang, pero kusa niyang binagalan ang galaw ng katawan, sinusubukang tiyakin kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngunit nauna nang nagsalita si Parman sa magaspang na tono, dahilan para maging tense agad ang sitwasyon. "Hoy, hinto muna," sabi ni Parman nang hindi nagbibigay ng puwang kay Jenny para magtanong muna. Mabigat at nag-uutos ang boses, hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman para baliwalain ito. Kusang huminto si Jenny, hindi dahil sa takot, kundi dahil nagulat sa biglaan at hindi makatwirang ugali. Tinitigan niya si Parman nang may pagkalito, sinusubukang intindihin ang konteksto ng sitwasyon. Dagdag pa ni Parman, "May nilabag kang batas kanina." Ang pangungusap ay lumabas ng ganoon na lang nang walang karagdagang paliwanag. Tila ba ang paratang ay malinaw na at hindi na kailangang patunayan. Biglang tumahimik ang paligid para kay Jenny. Kahit dumadaan pa rin ang mga sasakyan hindi kalayuan sa kinatatayuan niya, napakunot noo si Jenny, sinusubukang i-process ang kakabintang lang sa kanya. Wala siyang naramdamang ginawang mali. Naglalakad lang siya sa bangketa gaya ng dati pauwi galing sa pamimili ng gamit sa bahay. Walang kakaibang galaw, walang kahina-hinalang aktibidad. Kaya naman ang sagot niya ay lumabas ng tapat at kusa. "Anong nilabag ko, sir?" "Naglalakad lang naman po ako sa bangketa," sabi niya sa tonong nagulat. Hindi nanginginig ang boses niya, pero dinig na nalilito siya at hindi komportable sa one-sided na pagharang na iyon. Nanatili siyang magalang kahit nagsisimula ng questionin ng puso niya ang motibo nila, pero si Parman ay mukhang hindi interesadong makinig sa paliwanag o lohika. Hindi nagbabago ang tingin at ang postura ay nananatiling nakaharang sa daan. Senyales na talagang may intensyon siyang patigilin si Jenny, hindi dahil sa paglabag, kundi dahil sa ibang rason na hindi pa niya sinasabi. Ang mga tauhan niya na nakatayo ng ilang hakbang sa likuran ay nakatingin din kay Jenny ng walang ekspresyon. Parang sanay nang makita si Parman na ginagawa ang ganoon. Nagsimulang maramdaman ni Jenny ang hindi magandang hangin na bumabalot sa sitwasyon. Hindi niya maintindihan ang rason nila, pero malinaw na ang nangyayari ay hindi pagpapatupad ng batas, kundi intimidasyon. Nang hindi niya namamalayan, ang maliit na hakbang niya kanina pauwi ay naging simula ng pressure na mas malaki pa kaysa sa init ng tanghali. Nagsimulang umikot si Parman kay Jenny sa mabagal na hakbang pero puno ng pressure. Gaya ng taong kumikilatis ng kumpiskadong gamit, hindi tao. Ang tingin niya ay hindi magalang, hindi propesyonal, at hindi nagpapakita ng kahit katiting na intensyon na magsagawa ng opisyal na inspeksyon. Pinagmasdan niya ang mga pinamili ni Jenny, ang suot na damit, pati ang paraan ng pagtayo ni Jenny, tila ba naghahanap ng butas na pwedeng gamiting dahilan para akusahan siya. Nakatayo ng tuwid si Jenny, hindi gumagalaw, sinusundan lang ng mata ang galaw ni Parman. Sinusubukan pa rin niyang mag-isip ng positibo, umaasang ito ay maliit na hindi pagkakaunawaan lang na maayos agad. Ngunit sa paraan ng pagtingin ni Parman sa kanya, nagsimula siyang makaramdam na ang sitwasyon ay hindi kasing ligtas ng inaakala niya. Nakatayo ang mga tauhan ni Parman sa likod na may ugaling tila suportado ng buo ang ginagawa ng lider nila. Tumango-tango sila ng kaunti sa tuwing may tinitignan si Parman kay Jenny. Kahit wala pang sinasabing malinaw si Parman, ang kilos nila ay parang dulang inulit-ulit na nilang gawin. Nagtutulungan para gumawa ng psychological pressure sa taong hinarang nila. Walang ni isa sa kanila ang kumikilos gaya ng opisyal na alagad ng batas. Lahat ay mas mukhang grupo ng mga taong sanay maghanap ng pakinabang sa mga mamamayang walang laban. Pinagmasdan iyon ni Jenny ng maingat. Kahit hindi siya nagpapakita ng takot, nararamdaman niya ang pagtaas ng tensyon, lalo na't walang ni isang lohikal na rason para patigilin siya. Matapos umikot kay Jenny ng 2 beses, huminto si Parman mismo sa harap ng mukha niya. Sa tonong malinaw na gustong magpakita ng kapangyarihan, sinabi niya, "Huwag kang lalaban. Nakita kitang maling tumapak kanina." Kusa lang lumabas ang mga salita. Walang paliwanag, walang konteksto, parang hungkag na paratang na sadyang ginawa para i-pressure si Jenny. Napakalinaw ng tono ng banta. Hindi lang sa mga salita, kundi pati sa paraan ng paglapit ng katawan niya kay Jenny. Tumango ulit ang mga tauhan niya, dahilan para ang paratang ay pakinggan mong parang seryosong bagay.
Gayong wala namang kahit isang ebidensya o totoong pangyayari na binanggit sila. Napakunot noo si Jenny, hindi maitago ang lalong lumalaking pagkalito. Tinitigan niya ng diretsyo sa mata si Parman, sinusubukang intindihin ang ibig sabihin ng absurdong paratang na iyon. Sa boses na nananatiling matatag kahit nagsisimula ng ma-pressure. Nagtanong siya, maling tumapak. Anong ibig sabihin niyo, sir? Ang tanong ay hindi anyo ng paglaban, kundi paghingi ng lohikal na paliwanag na dapat ibigay ng isang lehitimong opisyal. Ngunit sa kilos ni Parman at mga tauhan, nararamdaman ni Jenny na ang lohika ay hindi nila ginagamit. Ang sitwasyong ito ay hindi tungkol sa pagkakamali, hindi tungkol sa patakaran, kundi tungkol sa kapangyarihan na sadyang inaabuso. At sa puntong ito nagsimulang maintindihan ni Jenny na ang kinakaharap niya ay hindi inspeksyon, kundi interogasyon na walang dahilan na pwedeng magdala ng mas malaking problema kung hindi siya mag-ingat. Isa-isang ibinato ni Parman ang mga paratang. Lahat ay pakinggan mong hindi makatwiran. Tinuro niya ang hakbang ni Jenny. Tila ba ang paraan ng paglalakad ay maituturing na paglabag? Tapos ay tinuro naman ang pwesto ng bitbit ni Jenny, sinasabing ang pagdadala ng gamit sa kanang kamay ay pwedeng makaistorbo sa ibang gumagamit ng daan. Pati ang ekspresyon ng mukha ni Jenny ay ginawang rason ang sabihin niyang kahina-hinala ang litong mukha ni Jenny. Sobrang absurdo ng mga paratang na mahirap paniwalaan, kaya itong sabihin ng isang nakaunipormeng opisyal ng walang hiya. Ngunit sa paraan ng pagsabi ni Parman, malinaw na hindi siya naghahanap ng katotohanan. Bumubuo siya ng peking kwento, nag-aayos ng rason para magmukhang lumalabag si Jenny. Gayong wala ni isa sa mga paratang na iyon ang may basehan. Sa likod ng aksyon na iyon, nakikita ni Jenny na naghihintay lang si Parman ng sandali kung kailan pwede niyang samantalahin ang sitwasyon para sa sariling interes. Nakatayo ang mga tauhan ni Parman na may ugaling suportado ng buo, tumatango sa bawat pangungusap ng boss nila. Tila ba iyon ay katotohanang hindi matututulan? Walang sumubok magbigay ng dagdag na paliwanag o ebidensya. Sinundan lang nila ang agos na binuo ni Parman. Ilang tao sa paligid ang sumulyap sa kanila, pero walang naglakas loob lumapit o makialam. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpamulat kay Jenny na ang kinakaharap niya ay hindi inspeksyon, kundi tangkang intimidasyon na planado na. Sinubukan pa rin niyang maging kalmado. Kahit na nagsisimula ng maramdaman ang kalooban niya ang kawalan ng katarungan na lalong nagiging totoo, alam niyang kapag lalo siyang nagpanik, lalo siyang didiinan ng mga ito. Kaya naman, patuloy niyang pinagmasdan ang galaw ni Parman habang hinihintay ang susunod na hakbang. Matapos ang paglalabas ng mga walang kwentang paratang, sa wakas ay pinuntirya na ni Parman ang tunay na layunin. Sa tonong ng mamaliit, sinabi niya, ganito na lang, kung gusto mong matapos agad, magbayad ka ng 2,000. Ang pangungusap ay sinabi sa tonong tila ba ang transaksyong iyon ay karaniwang ginagawa. Tila ba ang lagay na pera ay opisyal na prosedur na ipinatutupad ng kapulisan. Ang paraan ng paghalukip-kip ni Parman at pagtingin kay Jenny mula ulo hanggang paa ay lalong nagpalinaw sa ibig niyang sabihin. Wala siyang pakialam sa ginagawa ni Jenny. Walang pakialam kung tama o mali. Ang gusto lang niya ay pera. Ang tono ng boses niya ay nagpapakita rin na madalas na niyang ginagawa ito at karaniwan ay sumusuko ang biktima dahil takot na mapahamak lalo. Tinitigan ni Jenny si Parman nang hindi makapaniwala. Kinailangan niya ng isang segundong buo para siguraduhing hindi siya namali ng dinig. Ang mga gawa-gawang paratang pa lang ay nakakalito na. Pero ang direktang paghingi ng lagay ng ganoon kahayagan ay nagpatulala sa kanya. Sa boses na mas matigas kaysa kanina, sinabi niya, wala akong kasalanan. Bakit kailangang magbayad? Hindi tinaasa ni Jenny ang boses. Pero ang katigasan sa pangungusap na iyon ay sapat na malinaw para ipakita na hindi siya susuko ng ganoon lang. Umaasa pa rin siya na may makatwirang paliwanag. Kahit na sa nangyayaring sitwasyon ay halatang walang lohikang pwedeng gamitin. Ngunit sa nagbabagong ekspresyon ni Parman, na-realize ni Jenny na ang matigas niyang ugali ay lalong mag-aanyaya ng mas matinding reaksyon mula sa lalaki. Nagsimula niyang maramdaman na ang direksyon ng kwentong ito ay malayo sa pagiging patas. Huminga ng dahan-dahan si Jenny, sinisikap na panatilihing malinaw ang isip. Kahit lalong nagiging hindi makatwiran ang sitwasyon. Alam niya na kapag nagpakita siya ng takot, lalong mananakot sina Parman at ang mga tauhan nito. Kaya naman, pinigilan niya ang sarili na huwag mapikon.
Kahit na napupuno na ng inis at pag-iingat ang puso niya. Wala akong ginawang paglabag. Ganoon ang inuulit niya sa isip habang iniisip ang pinakamagandang hakbang. Tinitigan niya si Parman nang hindi yumuyuko. Nagpapakita na hindi siya madaling target na kayang gipitin gamit lang ang pananakot. Ngunit sa likod ng kanyang kapanatagan, may kaba na lalong tumataas dahil ang naunang hiling ni Parman ay malinaw na nagpapakita na ang nangyayari ay hindi lang simpleng hindi pagkakaunawaan. Nanindigan si Jenny. Ayaw niyang magbayad dahil alam niyang ang pagsuko ay lalo lang magpapalakas ng loob sa mga tiwaling tulad ni Parman. Ang reaksyon ni Jenny na nananatili sa posisyon ay nagpakita ng hindi pagkatuwa sa mukha ni Parman. Nagsimulang magpakita ng senyales ng inis ang mukha niya. Gaya ng taong pakiramdam ay nababawasan ang otoridad dahil lang naglakas loob lumaban ang biktima. Humakbang siya ng 1 metro palapit dahilan para lalong sumikip at bumigat ang distansya sa pagitan nila. Matalim ang tingin ng mata, nakadukwang ang katawan ng kaunti at bumaba ang boses para maging mas matigas pero kontrolado. Nagpapakita na pinipigilan niya ang emosyon na handang sumabog. Sabi ko magbayad ka. Huwag mo akong galitin, sabi niya sa tonong puno ng malinaw na banta. Nanatiling tahimik ang mga tauhan, pero sa tingin nila, makikita na naghihintay sila ng sandali kung kailan gagawa si Parman ng susunod na hakbang. Ang sitwasyon ay nagpabigat sa hangin. Kahit dinig na dinig ang banta, hindi hinayaan ni Jenny na matibag ang sarili. Lumunok siya ng 1 beses bago sumagot para hindi manginig ang boses. Alam niyang ang pagsuko ay nangangahulugang pagpayag na mangyari ang kawalan ng katarungan ng walang paglaban. Alam din niya na ang pagiging nasa pampublikong daan ay nagbibigay sa kanya ng kaunting proteksyon mula sa potensyal na matinding aksyon. Kahit walang garantiya, sa matigas na boses at tonong nagpipigil ng inis, sinabi niya, "Pasensya na po, sir. Wala akong ginawang mali. Hindi ako magbabayad." Ang pangungusap ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Ang ugali niya ay nagpapakita na hindi siya klase ng tao na magbibigay ng pera basta-basta dahil lang ginipit. Ang reaksyon niyang nananatiling matatag ay hindi direktang nagpapakita na nirerespeto niya ang batas at alam niya ang karapatan bilang mamamayan. Ngunit ang katigasan na iyon ay lalong nagtulak kay Parman sa puntong magalit. Tumigas ang mukha, nanigas ang panga at mukhang hindi niya matanggap ang pagtanggi. Nakita iyon ni Jenny ng malinaw at alam niyang kinalabit lang niya ang ego ng isang tiwali na sanay manalo gamit ang pressure at intimidasyon. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Parman tila naghihintay ng senyas para makisali. Naramdaman ni Jenny ang pagbilis ng tibok ng puso, hindi dahil nagsisisi siyang tumanggi, kundi dahil na-realize niya na ang sitwasyong ito ay hindi matatapos ng payapa. Ang pagtanggi niya kanina na dapat sana ay normal at tama ay naging rason para ipakita ni Parman kung sino ang makapangyarihan sa lugar na iyon. Simula sa sandaling iyon, alam ni Jenny na ang hidwaan ay lalala at kailangan niyang maghanda sa kahihinatnan ng kanyang katapangan. Sa pagsasabi ng hindi, nagbago agad ang mukha ni Parman nang marinig ang matigas na pagtanggi ni Jenny. Ang tingin niya na kanina pa hindi maganda ngayon ay naging mas madilim at puno ng emosyon. Ang malaki niyang katawan ay mukhang nanigas. Nagpapakita na itinuturing niya ang pagtanggi bilang anyo ng paglaban na hindi niya matatanggap. Nang walang pahinga o ibang babala, sumugod siya ng mabilis at magaspang na may malakas na tulak na hindi dapat ginagawa ng isang opisyal sa inosenteng mamamayan. Hinampas ni Parman ang 2 kamay sa balikat ni Jenny. Ang tulak ay sapat na malakas para mawala ng balanse si Jenny at matumba pa atras. Tumalsik ang bitbit niyang plastic bag, nagkalat ang laman sa bangketa. Napakabilis ng pangyayari kaya hindi nagkaroon ng oras si Jenny para maghanda o umiwas. Humampas ang katawan ni Jenny sa matigas na semento ng bangketa. Agad na gumapang ang sakit mula siko, likod hanggang balakang. Nagulat siya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil hindi niya inakala na ang isang tiwaling pulis ay maglalakas loob na maging ganito kalupit dahil lang tumanggi siyang magbigay ng pera. Sa reflex, sumigaw siya, "Sir, wala akong kasalanan." Ang boses niya ay hindi lang nagpapakita ng sakit, kundi pati na rin pagkalito at hindi paniniwala sa kakayari lang. Sinubukan niyang suportahan ang katawan gamit ang kamay, pilit na bumabangon. Ngunit nanginginig pa rin ang katawan dahil sa biglaang pagbagsak. Tumingala siya kay Parman na nakatayo sa itaas niya na may mukhang hindi nagpapakita ng kahit kaunting pagsisisi.
Hindi pinansin ni Parman ang sigaw ni Jenny. Wala siyang pakialam na kakatapos lang niyang gumamit ng dahas ng walang dahilan. Nang hindi nagpapakita ng empatya o guilt, lumapit siya at tinitigan si Jenny gaya ng taong naglakas loob hamunin ang otoridad niya. Sa magaspang na tono, puno ng emosyong hindi makontrol, nagmura siya, ang tigas ng ulo mo. Ang salita ay lumabas na parang pagbubuhos ng galit, hindi bilang bahagi ng anumang prosedur. Tumaas ang tono ng boses niya na nagpapakita na talagang nainsulto siya sa lakas ng loob ni Jenny na tanggihan ang hiling niya. Walang ni isa sa mga tauhan niya ang sumubok na pigilan o sawayin ang aksyon. Nakatayo lang sila ng tahimik, tila ba ang nakikitang eksena ay karaniwang nangyayari sa ilalim ng pamumuno nila. Si Jenny na nasa lupa pa rin ay naramdaman ang lalong paglaki ng kawalan ng katarungan. Ang sakit ng pagbagsak ay hindi maikukumpara sa pagkagulat dahil sa marahas na trato. Sinubukan niyang bumangon kahit na nanghihina pa ang tuhod. Sa isip niya, pinilit ang sarili na manatiling gising na bawal siyang magpakita ng labis na takot. Dahil pwedeng samantalahin ni Parman iyon para palalain ang sitwasyon. Tinitigan niya si Parman ng mga matang nanginginig pa rin, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat at galit sa nasabing trato. Ngunit sa paraan ng pagtitig pabalik ni Parman, alam ni Jenny ang isang bagay na sigurado. Ang pagtanggi kanina ay hindi lang nagpagalit kay Parman, kundi naglipat ng sitwasyon mula sa verbal intimidation papunta sa bagay na mas agresibo at mapanganib. Ang hidwaan na nagsimula sa paghingi ng pera ngayon ay naging karahasan na malinaw na nagpapakita ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Sinubukan ni Jenny na iangat ang katawan ng mabilis bago pa makagawa ng mas masama si Parman. Masakit pa rin ang balikat at balakang, pero pinilit niyang patayuin ang katawan gamit ang dalawang paa. Alam niya na kapag nanatili siyang nakabagsak, lalo siyang didiinan at hahamakin ni Parman. Sa galaw na nagmamadali pero puno ng katapangan, tumayo siya kahit medyo nanginginig ang tuhod. Ang mga taong dumadaan ay nagsimulang tumingin pero walang naglakas loob lumapit. Alam ni Jenny na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, pero hindi rin siya yung tipong mananahimik na lang sa hindi makatarungang trato. Ang tingin niya ngayon ay hindi lang nagpapakita ng sakit, kundi pati galit at dignidad na nag-alab dahil sa hindi patas na trato. Pumwesto siya, sinubukang lumayo kay Parman habang pinapanatili ang kanyang tapang. Hinihingal pa si Jenny dahil sa tulak kanina, pero sinubukan niyang ayusin ang ritmo ng paghinga para hindi magmukhang masyadong mahina. Kahit masakit ang katawan, tumanggi siyang sumuko na lang. Tinitigan niya si Parman ng diretsyo, inunat ang likod sa abot ng makakaya, kahit may kirot na tumutusok. Sa boses na hindi matatag pero nananatiling matigas, sinabi niya, "Hindi ako takot sa inyo, sir." Ang pangungusap ay hindi lang kusang tapang, kundi anyo ng paglaban sa kawalan ng katarungan na talagang gusto niyang labanan. Alam niyang ang sinabi niya ay pwedeng lalong magpagalit kay Parman. Pero ang manahimik ay lalo lang magpapamukha sa kanya na biktima na pwedeng tapakan. Nagdesisyon si Jenny na mas mabuti pang tumayo at lumaban kaysa humandusay ng walang ginagawa. Ngunit ang pagtatangkang lumaban ay hindi nakapagbago sa katotohanan na ang agwat ng lakas nila ni Parman ay napakalaki. Ang malaki at matipunong katawan ni Parman ay nagbigay sa kanya ng malinaw na kalamangan sa pisikal. Nang subukan ni Jenny na umatras o manalag, mas mabilis at mas malakas na nag-react si Parman. Ang malaki niyang kamay ay madaling napigilan ang galaw ni Jenny dahilan para maging walang saysay ang bawat pagtatangkang lumaban. Sinubukan ni Jenny na itulak siya pabalik, pero ang tulak ay nagpaatras lang kay Parman ng kalahating hakbang bago lumapit ulit. Ang mga tauhan ay nakatayo sa gilid ng bangketa nanonood ng walang pakialam. Tila ba sanay na silang makakita ng taong walang laban sa lider nila. Para sa kanila, ang paglaban ni Jenny ay mukhang maliit na effort na hindi magtatagumpay. Ang pakikipaglaban ni Jenny ay lalong naging mahirap habang tumatakbo ang oras na ilang segundo lang, pero parang napakatagal. Sa tuwing susubukan niyang manuntok o manulak, nahuhuli ni Parman ang galaw niya ng madali. Gumijiwang pa ang katawan niya dahil sa pagbagsak kanina, dahilan para ang reflex at lakas niya ay malayo sa maximum. Gayunpaman, ang determinasyon niyang huwag sumuko ang nagtulak sa kanya na subukan pa rin. Ngunit, bawat subok ay nagdadagdag lang ng tensyon at lalong nagpapadepensa kay Parman. Ang sitwasyong ito ay mabilis na naging laban na hindi patas.
kung saan patuloy na nagpapakita ng pambihirang tapang si Jenny kahit na ang pisikal na lakas ay hindi sapat para tapatan ang kalaban. Sa loob-loob ni Jenny alam niyang nasa posisyon siya na malayo sa kanyang kontrol. Pero nanatili siyang nakatayo bilang patunay na hindi siya biktima na pwedeng tapakan na lang basta. Ang sunod-sunod na atake ni Parman ay naging dahilan sa wakas para mawala ng balanse at lakas ang katawan ni Jenny. Ang pagtatangka niyang lumaban ay hindi na kaya pang pigilan ang pisikal na pressure mula sa lalaking mas malaki ang katawan sa kanya. Sa isang marahas na tulak na dumating, biglang bumagsak si Jenny ng malakas sa aspalto. Ang tunog ng paghampas ng katawan niya sa kalsada ay dinig na dinig. At ang sakit ay agad na kumalat mula braso hanggang likod. Nanginginig ang paningin niya. Ang mga guhit sa paligid ay mukhang gumagalaw na parang hindi matatag. Sinubukan niyang mag-focus sa kahit ano, pero patuloy na umiikot ang paningin dahil sa hilo na biglang dumating. Hinihingal siya. Mabilis ang taas-baba ng dibdib dahil hindi na kaya ng katawan na tiisin ang pressure na sobrang bigat. Alam ni Jenny na kailangan niyang bumangon kung gusto niyang protektahan ang sarili. Pero mabigat ang pakiramdam ng katawan at ayaw sumunod. Gamit ang natitirang kakarampot na lakas, sinubukan ni Jenny na itayo ang katawan. Idiniin niya ang palad sa aspalto. Ngunit, ang bigat sa braso ay nagdulot ng sakit na mabilis kumalat at pumwersa sa kamay na bumagsak ulit. Sinubukan niya ulit, pero pareho pa rin ang resulta. Nanginginig ang tuhod at bumagsak ulit ang katawan bago pa makatayo. Pakinggan mong hindi regular ang hininga at nagawa lang niyang tumagilid ng kaunti para mabawasan ang hilo. Nanigas ang mukha hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil na-realize niya na talagang nasa posisyon siya na walang laban. Sa tagal ng panahon palagi niyang nararamdaman na kaya niyang alagaan ang sarili. Pero ang sitwasyong ito ay pumwersa sa kanya na tanggapin ang katotohanan na ang pisikal na lakas niya ay hindi kayang tapatan ang tulad ni Parman. Ang kondisyon na iyon ang nagkulong sa kanya sa pagitan ng takot at determinasyong lumaban. Sa gipit na kalagayan, lalong lumiliit ang pagpipilian ni Jenny. Hindi siya makabangon, hindi makalaban at hindi makatakbo. Ang tanging magagawa niya ay umasa na titigil na sa paglala ang sitwasyon. Sa mahinang boses na halos maputol sa gitna ng pangungusap, nagmakaawa siya, "Tama na po, sir. Tama na." Ang tono ng boses niya ay hindi senyales ng pagsuko, kundi huling pagtatangka na matigil ang karahasan. Umaasa siya na ang mga salita niya ay makakaantig sa makataong bahagi ni Parman o kahit paano ay mapag-isip ito ng 2 beses. Ngunit kahit mahina ang boses, ang pagmamakaawa ay malinaw na nagpapakita ng kagipitan na nararanasan niya. Tumingala si Jenny gamit ang matang hirap mag-focus, sinusubukang basahin ang reaksyon ng lalaking nakatayo sa harap niya. Pero ang nakita lang niya ay malamig na tingin. Si Parman na simula pa lang ay nilamon na ng galit at ego, ay hindi nagpapakita ng kahit kaunting senyales na ititigil ang ginagawa. Tinitigan niya si Jenny nang may matigas na ekspresyon at walang simpatya, tila ba walang pakialam na ang babae sa harap niya ay hindi na kayang tumayo. Sa tonong patag pero puno ng nakatagong banta. Sinabi niya, hindi ka pa nadadala. Ang pangungusap ay naglalarawan kung gaano kalamig ang ugali niya. At kung gaano kalala ang pang-aabuso niya sa kapangyarihan na dapat sana ay ginagamit para magprotekta. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat lalo sa sitwasyon para kay Jenny. Na-realize niya na ang hiling niyang huminto ay walang halaga kay Parman. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya na hindi na ito intimidasyon lang, kundi karahasan na ginagawa para lang ilabas ang kapangyarihan at ego. Sa kondisyon ng katawan na hindi na kayang lumaban, ang tanging magagawa ni Jenny ay umasa na may dumating o may pumigil sa lalaki bago lalong lumala ang sitwasyon. Umatras si Parman ng kaunti habang sumisenyas gamit ang kamay isa-isa sa mga tauhan. Agad na binuksan ng lalaki ang compartment ng service motor nila. At naglabas ng magaspang na lubid na malinaw na hindi standard equipment ng patrol. Sa paraan ng paggalaw nila, kitang-kita na ang ganitong aksyon ay hindi bago sa kanila. Kinuha ni Parman ang lubid ng walang pag-aalinlangan, tapos ay naglakad pabalik kay Jenny na nakahandusay pa rin at nagsisikap na panatilihin ang ulirat. Sa katawang mahina at ulong umiikot pa rin, walang lakas si Jenny para umiwas o protektahan ang sarili. Nakita lang niya ang figura ni Parman na papalapit habang dala ang lubid at nagsimulang lumabas ang takot sa mukha niya.
Sa sitwasyong hindi dapat mangyari sa inosenteng mamamayan, napilitan si Jenny na tanggapin ang katotohanan na humaharap siya sa hindi makatwirang pang-aabuso. Marahas na hinila ni Parman si Jenny papunta sa pinakamalapit na poste ng kuryente. Sinubukan ng kamay ni Jenny na pigilan ang katawan mula sa kiskisan sa aspalto. Pero hindi sapat ang lakas niya. Pagkarating sa poste, ipinulupot ni Parman ang lubid sa katawan ni Jenny. Tinali ng mahigpit nang hindi nagbibigay ng puwang para makagalaw si Jenny. Nakatali ang pulso at bewang kaya hindi siya makatayo ng tuwid, dahilan para tumagilid ng kaunti ang katawan at magmukhang lalong mahina. Ang init ng tanghali ay lalong nagdagdag sa pressure sa katawan niyang pagod na. Bawat buhol ng lubid na hinihila ni Parman ay nagpapatibay sa impresyon na hindi na ito basta bigla ang emosyonal na aksyon, kundi anyo ng panghihiya na sadyang ginagawa para idiin ang kapangyarihan niya. Nanood lang ang mga tauhan tila ba ang eksenang ito ay naging bahagi na ng nakasanayan nila na walang halong empatya. Sa kalagayang nakatali at walang laban, nakapaglabas lang si Jenny ng mahinang boses na mahirap pang kontrolin. Sa hiningang hindi matatag at boses na pakinggan mong halos lumulubog, sinabi niya, "Tulong po, wag naman po ganito." Ang mga salita ay hindi lang pakiusap na pakawalan, kundi ekspresyon ng kawalan ng magawa ng taong alam na wala siyang magagawa para pigilan ang hindi makatarungang aksyon na ito. Hindi siya nanigaw, hindi nagmura, nagmakaawa lang sa huling pagtatangka na patigilin si Parman sa ginagawa. Ngunit ang katawan niyang masyado ng mahina ay naging dahilan para ang boses niya ay halos hindi marinig at walang reaksyon ng simpatya, kahit kaunti mula sa lalaking nakatayo sa harap niya. Sumagot si Parman ng mapang-uyam ng ngiti na nagpapakita na wala siyang pakialam at nag-enjoy pa sa dominasyon na ginagawa niya. Tumayo siya mismo sa harap ni Jenny, itinagilid ang ulo ng kaunti at sa tonong nagpapakita ng kasiyahan, sinabi niya, "Ngayon alam mo na ang pakiramdam." Ang pangungusap ay lumabas na parang pang-aasar na sinadya para ipahiya si Jenny na wala ng laban. Walang kahit kaunting pagsisisi o pag-aalinlangan sa tono ng boses niya. Ang aksyon at pananalita ay nagpapakita na sa isip niya ay may karapatan siyang tratuhin si Jenny ng ganoon dahil lang pakiramdam niya ay may kapangyarihan siya. Samantala, nayuko na lang si Jenny, nararamdaman ang lubid na dumidiin sa balat at umaasang matapos na ang sitwasyon. Ngunit sa paraan ng pagtawa ng mahina ni Parman at pagtingin sa kanya, malinaw na hindi pa siya kontento sa nagawa niya. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpakulong kay Jenny sa kawalan ng magawa. Habang naghihintay ng hindi alam kung anong susunod na mangyayari, isa sa mga tauhan ni Parman ang mabilis na naglakad papunta sa motor nila, binuksan ang likurang box at kumuha ng malaking timba na mailamang tubig. Sa paraan ng pagdala niya, malinaw na hindi ito bigla ang pangyayari. Tila ba sanay na silang gumamit ng ganitong paraan para ipahiya ang mga taong inaakala nilang mahina. Ang timba ay inabot kay Parman na may kasamang pagsunod ng walang ni isa sa kanila ang nag-question kung tama ba o legal ang aksyon. Tinanggap ni Parman ang timba habang nakatingin kay Jenny nang may tipid ng ngiti na puno ng kasiyahan. Sa mata niya hindi tao si Jenny kundi bagay lang para ipakita ang kapangyarihan. Dahil sa init ng panahon lalong naging nakakasakal ang sitwasyon at si Jenny na nakatali ay walang puwang kahit kaunti para umiwas. Hinawakan ni Parman ang timba gamit ang dalawang kamay at nilapitan si Jenny na nakayuko pa rin sa sakit. Dahil nakatali ang katawan, hindi niya ma-anticipate ang susunod na mangyayari. Sa mabilis na galaw at walang pag-aalinlangan, itinaas ni Parman ang timba at ibinuhos ang buong laman kay Jenny. Bumuhos ang tubig ng malakas, tumama sa mukha, buhok at katawan ni Jenny na mahina na. Ang malamig na tubig na dapat sana ay nagbigay ng ginhawa ay lalong nagpagulat at nagpanginig sa kanya dahil sa paraan ng pagbuhos na magaspang at hindi makatao. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa ang buong katawan ni Jenny. Dumikit ang buhok sa mukha, dumikit ang damit sa balat, at tumulo ang tubig ng malakas mula sa lailayan ng damit. Nanginig ang katawan hindi dahil sa temperatura, kundi dahil sa pinaghalong sakit, hiya at kawalan ng laban. Ang ilang residente na nasa malayo mula sa pinangyarihan ay kusa na nagbagan ang lakad nang makita ang nangyayari. Hindi sila naglakas loob lumapit, pero ang instinct ng pagiging tao ang nagpahinto sa kanila para magmasid. May nagtakip ng bibig, may nagkunot ng noo sa hindi paniniwala. Nagsimulang marinig ang bulungan mula sa maliit na umpukan. "Kawawa naman. Bakit umabot sa ganyan?" sabi ng isang nanay habang yakap ng mahigpit ang pinamili.
Tunay bang pulis yan o ano? Sobra na iyan. Bulong ng isang binata na mukhang kinakabahan. Ngunit walang ni isa sa kanila ang naglakas loob lumapit o magsalita ng mas malakas. Alam na alam nila kung paano pwedeng kumilos ang tiwaling tulad ni Parman kapag naramdamang hinahamon. Ang pananahimik para sa kanila ay mas ligtas kahit na tinatanggihan ng puso nila ang nangyayari. Kahit na may dose-dosenang mata ang nakasaksi, walang ni isang kamay ang tumulong. Ang takot ay nagtali sa lahat kasing tibay ng taling nagtali sa katawan ni Jenny. Ang sitwasyon ay lalong nagparamdam kay Jenny na nag-iisa siya. Kahit hindi siya totoong nag-iisa, ang malamig na tubig na tumutulo pa rin sa mukha at katawan ay lalong nagpagulo sa emosyon niya. Gusto niyang sumigaw, gustong humingi ng tulong, pero masyadong mahina ang katawan at hindi matatag ang boses. Samantala, nakatayo si Parman ilang hakbang sa harap niya na may mukhang nasisiyahan tila ba kakagawa lang ng bagay na nagpapatunay ng kapangyarihan niya. Sa likod niya, tumawa ng mahina ang mga tauhan, nagpatibay sa atmosphere ng panghihiya na kitang-kita. Yumuko si Jenny, sinubukang tiisin ang sakit at hiya na naipon. Nagtatanong kung paanong ang karaniwang tanghali ay naging bangungot na ganito. At kailan ito matatapos, nakatayo si Parman na nakabuka ang dibdib nakatingin kay Jenny gaya ng taong kakapanalo lang. Pagkabuhos ng tubig, umatras siya habang tumatawa ng maikli kasunod ang mga tauhan na nakitawa rin ng malakas ng walang kahit kaunting empatya. Ang tunog ng tawa nila ay pakinggan mong tumutusok. Hindi lang dahil malakas, kundi dahil may dalang pagmamalaki na hindi dapat taglayin ng isang opisyal na nakauniporme. Tumatawa sila hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil nag-enjoy silang makakita ng taong naipit at walang laban. Umalingaw-ngaw ang tawa sa kahabaan ng bangketa na dapat sana ay ligtas na lugar para sa sinumang dumadaan. Si Jenny na nakatali ay hindi makapagtakip ng tainga o makaalis dahilan para mapilitan siyang pakinggan ang bawat pang-aasar na lumalabas sa bibig ng mga tiwali. Mainit na hangin, basang katawan, at kalagayang walang laban ang nagparamdam sa sandaling iyon na parang pressure sa pag-iisip na mas mabigat kaysa sa pisikal na sakit. Isa sa mga tauhan ni Parman ang tumuro kay Jenny habang tumatawa parang nanonood ng nakakaaliw na palabas. Tinatrato nila si Jenny hindi bilang mamamayan na dapat protektahan, kundi bilang bagay na hamakin na pwede nilang paglaruan si Sukahati. Lumapit si Parman, tinitigan si Jenny na nakatali pa rin tapos ay itinuro ang mukha sa galaw na ng mamaliit. Sa tonong puno ng pang-aasar sinabi niya, sa susunod huwag kang magmamarunong. Ang pangungusap ay lumabas ng may matinding diin tila ba gusto niyang siguraduhin na alam ng lahat sa paligid na siya ang makapangyarihan sa lugar na iyon. Para kay Parman hindi na ito tungkol sa paglabag o patakaran, kundi tungkol sa pagpapakita ng dominasyon at pagdidiin kung sino ang dapat matakot kanino. Sinabi niya iyon tila ba ang malupit niyang ginawa kanina ay anyo ng leksyon. Hindi pang aabuso sa kapangyarihan. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay lalong naging hindi komportable. Ang ilan sa kanila ay nagkatinginan iniisip kung dapat ba silang mag-record o mag-report. Pero ang tapang nila ay pinigilan ng takot na harapin ang makapangyarihang tiwali na hindi nag-aalinlangang kumilos ng lampas sa limitasyon. Nakikita nila si Jenny bilang babaeng tinatrato ng hindi patas. Pero alam nilang ang pakikialam ay pwedeng maging dahilan para sila naman ang maging sunod na target. Ang sitwasyon ay nagtulak sa lahat na manahimik kahit hindi sila sang-ayon sa nangyayari. Ang kawalan ng magawa ng mga residente ay lumikha ng kapaligiran na lalong nakakatakot. Tila ba ang buong lugar ay sinasakop ng isang tao na pakiramdam ay hindi tinatabla ng batas. Samantala, ang tawa ni Parman at ng mga tauhan ay patuloy na lumilikha ng psychological pressure kay Jenny. Sa kondisyong nakatali na nanginginig ang katawan at halos mawala ang boses. Tinitigan ni Jenny si Parman gamit ang natitirang lakas na meron siya. Kahit mahina, ang tingin ng mata ay nagpapakita na hindi siya tuluyang sumuko. Nakakagat ang ngipin pinipigil ang sakit at galit na naghahalo. Sa boses na halos hindi marinig, sinabi niya, hindi kayo makakalusot. Ang pangungusap ay lumabas ng mahina. Pero malinaw ang determinasyon. Gusto niyang ipaalam na kahit nasa pinakamahinang posisyon siya ngayon, hindi niya hahayaang lumipas ang tratong ito ng ganoon na lang. Pwede ring maliit ang boses niya, pero ang tapang na iyon ay nagpataas ng kilay ni Parman kahit sandali lang.
Para kay Jenny, ang mga salitang iyon ang nag-iisang anyo ng paglaban na kaya pa niyang ibigay. Ebidensya na meron pa rin siyang dignidad kahit tinatrato ng hindi makatao. Ngunit para kay Parman at mga tauhan, ang sinabi ay naging dagdag na katatawanan lang. Dahilan para lalong lumawak ang tawa nila nang hindi namamalaya na ang mangyayari pagkatapos nito ay magpapabago sa lahat. Ang tunog ng makina ng malaking motor ay narinig mula sa dulo ng kalsada. Una ay mahina tapos ay palakas ng palakas hanggang sa huminto ng biglaan na may tunog ng malakas na preno. Ilang residente ang kusang lumingon samantalang sina Parman at mga tauhan ay sumulyap lang ng walang pag-aalala. Ngunit para kay Jenny, iba ang tunog ng boses, parang may kilala siya pero hindi siya naglalakas loob umasa. Ilang segundo lang matapos huminto ang motor, isang figura ng lalaki ang bumaba ng nagmamadali. Kalahati pa lang ang tanggal ng helmet, naghahabol ang hininga at mabilis ang lakad. Nang makita ang maliit na umpukan at katawan ng taong nakatali sa poste. Siya si Cole Dimas, asawa ni Jenny, isang opisyal ng pulisya na iginagalang dahil sa kanyang katigasan. Mula sa malayo pa lang ay kitang-kita na ang gulat na naging malalim na pagkabigla. Namutla ang mukha niya hindi lang dahil sa init, kundi dahil nagsisimula na niyang maintindihan na ang nakatali ay hindi kung sino lang. Tumakbo si Dimas palapit na may hindi maayos na hakbang gaya ng taong kakakita lang ng bagay na hindi dapat nangyari. Binitawan niya ang helmet at hinayaang mahulog sa lupa. Nanlaki ang mata ni Dimas, mabilis ang taas-baba ng dibdib at nakuyom ang kanang kamay ng hindi namamalayan. Nang sa wakas ay ilang metro na lang ang layo, nakita niya ng malinaw ang katawan ng asawa na basang-basa, sugatan at nakatali. Ang tanawin ay tumarak agad sa dibdib niya. Ang mukha ni Jenny na karaniwang payapa ay mukhang maputla. Ang buhok ay basa na tumatakip sa kalahati ng mukha at ang katawan ay mukhang gumidjuwang. Ang reaksyon ay sapat na para tumigil ang mundo ni Dimas sandali. Walang ibang boses na naririnig. Walang ingay ng kalsada. Tanging ang figura ng asawa sa kalagayang hindi niya kailanman inisip. Sa boses na nanginginig pero puno ng emosyon, sumigaw si Dimas, "Jen! Diyos ko! Sinong may gawa nito?" Ang sigaw ay umalinggaw sa kahabaan ng bangketa, nagpatigil agad sa tawa ni Parman at ng mga tauhan. Ang boses ni Dimas ay hindi lang simpleng pagtawag, kundi sigaw ng asawang nakakita sa taong mahal niya. Nasa pinakamababa at pinakamasakit na kalagayan. Nagbago rin ang ekspresyon ng mga residenteng nakakita. Nagsimulang magbulungan ang ilan nang ma-realize kung sino ang bagong dating. Binilisan ni Dimas ang takbo, muntik pang madapa sa pagmamadali. Tapos ay nasa harap na agad ni Jenny, sinusubukang hawakan ang mukha gamit ang nanginginig na kamay. Tinitigan niya ang lubid tapos ay binalik ang tingin sa kalagayan ni Jenny. Hindi makapaniwala na ginanito ang asawa. Ang pagdating ni Dimas ay nagpabago ng tuluyan sa paligid. Si Parman na kanina ay punong-puno ng tiwala sa sarili ay nagsimulang magpakita ng kaunting pagkabalisa. Kahit pilit niyang itinatago. Nagkatinginan ang mga tauhan niya, hindi handang humarap sa sitwasyong posibleng maging malaking problema. Ang mga residenteng kanina ay nanonood lang ay nagsimula ng kunin ang cellphone nila. May nagre-record, may handang tumawag ng tulong kapag uminit ang sitwasyon. Samantala, si Jenny na pagod na ay nakatingin lang kay Dimas gamit ang matang malamlam, pero puno ng ginhawa. Hindi siya makapagsalita ng marami, pero ang presensya ng asawa ay nagbigay ng kaunting lakas sa gitna ng sakit at panghihiya na nararanasan niya. Sa magulong kondisyong iyon, ang pagdating ni Dimas ay hindi lang sorpresa, kundi turning point na nagpabago sa buong dinamika na kanina ay hawak ng tiwaling mapang-abuso. Agad na inabot ni Dimas ang taling nakapulupot sa katawan ni Jenny. Mabilis ang galaw ng kamay, pero kitang-kita kung paanong halos sumabog ang emosyon niya. Nanginginig ang mga daliri hindi dahil nahihirapang magtanggal ang buhol, kundi dahil sa galit na pinipigil ng buong lakas. Bawat buhol na binubuksan ay parang dagdag na sugat sa dibdib niya. Dahil ibig sabihin kailangan niyang tignan ng malapitan ang bakas ng sakit na dinanas ni Jenny. Basa ang katawan ng asawa, namumula ang balat sa ilang parte at hindi stable ang hininga. Naggitngit ang bagang ni Dimas habang lumulunok ng mabigat na hininga, sinusubukang manatiling nakapokus sa isang bagay, ang palayain si Jenny nang hindi hinahayaang kontrolin ng emosyon ang kilos. Pagkatanggal ng tali ng tuluyan,
Hinawakan niya ang balikat ni Jenny ng marahan, sinisigurong makakatayo ang asawa kahit nakasandal lang sa poste. Tahan na, nandito na ko, mahina niyang sabi. Basag ang boses, pero kinontrol pa rin para hindi lalong magpanik si Jenny. Pagkasigurong ligtas si Jenny, dahan-dahan siyang ibinaba ni Dimas hanggang sa makaupo at makasandal sa poste para mag-ipon ng lakas. Tapos ay tumayo siya, matatag ang hakbang at puno ng diin. Tumalikod siya paharap kay Parman. Nagbago ng tuluyan ang ekspresyon. Hindi na bilang asawang nag-aalala, kundi bilang opisyal na nakakita ng matinding paglabag na nangyayari sa harap ng mata. Matalim ang tingin, tense ang mukha, at naninigas ang pangatila nagpipigil ng bagyo sa loob niya. Ang mga residenteng nakakita sa pagbabago ay kusa na napapigil ng hininga. Alam nilang ang sitwasyon ay hindi nakatulad ng ilang minuto ang nakalipas. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa dalawang figura na nakatayo at magkaharap sa gitna ng mainit na bangketa. Suminghal si Parman habang nakahalukip-kip sa dibdib, sinusubukang panatilihin ang peking otoridad na matagal niyang sandalan para gipitin ang biktima. Bakit? Trabaho namin to, sabi niya sa tonong parang hindi siya nakonsensya kahit kaunti. Tinitigan niya si Dimas ng may pagmamaliit. Kahit sa loob-loob niya ay nagsisimula na niyang mapagtanto na ang sitwasyon ay wala na sa kontrol niya. Umatras ng kaunti ang mga tauhan, hindi naglalakas loob lumapit, senyales na ang sitwasyon ay nagsisimula ng hindi sumunod sa plano nila. Gayunpaman, sinikap pa rin ni Parman na panatilihin ang dominanteng ugali, ayaw magmukhang talo sa harap ng tauhan o mga residenteng nanonood. Humakbang si Dimas pasulong. Lumapit ang mukha ng ilang sentimetro sa mukha ni Parman. Walang sigawan, walang malakas na banta, tanging tingin na sobrang talim kaya nagpabigat sa hangin sa paligid. Sa mababa pero punong-puno ng diin na boses, sinabi niya, sumobra ka na, Parman. Ang pangungusap ay lumabas ng matatag, pero may dalang bigat na sapat na malakas para mapalunok ang mga tauhan ni Parman. Hindi lang iyon simpleng saway, kundi kumpirmasyon na ang ginawa ni Parman ay hindi na maliit na pagkakamali o simpleng pang-aabuso sa kapangyarihan. Iyon ay seryosong paglabag at si Dimas ngayon ay nakatayo hindi lang bilang asawang galit, kundi bilang opisyal ng pulisya na handang parusahan ang tiwaling nagdungis sa uniforme. Umabot na sa sukdulan ang tensyon sa pagitan nila at ang lahat ng nanonood ay naghihintay na lang kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi na naiwasan ang labanan ng sumugod si Parman ang may ugaling ng hahamon. Ang tensyon na kanina pa nakabitin sa ere ay agad na nabasag ng gawin ni Dimas ang unang hakbang, tinabig ang kamay ni Parman na sumubok manulak. Ang galaw na iyon ay nag-udyok ng reaksyon mula sa mga tauhan ni Parman na reflex na sumugod para tulungan ang leader nila. Ngunit hindi nila alam na si Dimas ay hindi basta pulis. Gamit ang katawang sinanay at karanasan sa field na mas disiplinado, sumagot si Dimas sa unang atake sa mabilis na hakbang, hinawakan ang braso ng isa sa mga tauhan at inikot hanggang sa bumagsak pasubsob ang lalaki. Dalawang iba pa ang sumugod ng halos sabay, pero gumalaw si Dimas ng epektibo, hindi nag-aksaya ng oras at hindi nagdalawang isip gamitin ang lakas para protektahan ang sarili at ang asawa. Bawat galaw niya ay matigas, kalkulado at nagpapakita na pinipigilan niya ang emosyon para hindi mawalan ng kontrol sa gitna ng mainit na sitwasyon. Ang ibang tauhan ni Parman ay sumubok pang pagtulungan si Dimas. Ngunit, nahirapan sila dahil sa lamang sa teknik sa pakikipaglaban. Sinubukan ng isa na umatake mula sa likod. Ngunit, yumuko si Dimas at siniko sa dibdib ang lalaki hanggang sa napaatras ito habang umiinit. Ang ibang tauhan ay sumubok manuntok, pero sinalag ni Dimas ng madali at gumanti ng malakas na tulak dahilan para mapaatras ng ilang hakbang ang lalaki. Mabilis na nangyari ang lahat dahilan para matahimik sandali ang mga residenteng nanonood bago nagsimulang magbulungan. Nakita nila mismo na si Dimas ay hindi lang galit na asawa. Siya ay opisyal na may totoong kakayahan para protektahan ang taong mahal niya. Si Parman na kanina ay nakatayong may kumpiyansa ngayon ay na-realize na ang sitwasyon ay hindi na pabor. Ngunit sa halip na umatras, sumugod pa siya na may humahabol na hininga at nag-aalab na galit. Nang umatake ulit si Parman, hindi umatras si Dimas kahit kaunti. Sinalag niya ang unang suntok gamit ang braso, tapos ay gumanti ng malakas na galaw dahilan para maitulak si Parman paatras. Lumabas na sa wakas ang galit ni Dimas sa boses niya nang sumigaw ng, "Ito ang ganti mo sa pananakit sa asawa ko."
Ang tono ay hindi lang personal na galit, kundi kumpirmasyon na ang ginawa ni Parman ay paglabag na hindi pwedeng palampasin. Ang malaking katawan ni Parman ay hindi na naging bentahe ng harapin ang kalaban na sinanay at gumagalaw ng may buong pokus. Sinubukan ni Parman na bumangon ulit. Pero sa tuwing susugod siya, pinuputol ni Dimas ang galaw niya gamit ang malinis at matigas na teknik. Ang mga natirang tauhan ay hindi na naglakas loob makialam pagkatapos makita kung paano mabilis na tumumba ang mga kasama nila. Gumuho ang tapang nila kasabay ng pagguho ng dominasyon ni Parman. Ang mga residente na kanina ay tahimik at takot lang ay nagsimula ng humiyaw ng mahina. Hindi sila naglakas loob na maging masyadong maingay, pero ang hiyawan ay tanda na ginising sila ng tapang ni Dimas. Ang ilan sa kanila ay tumango, may tinapik ang balikat ng isa't isa, at may nagsimulang mag-record ng eksena gamit ang cellphone. Hindi para magpakalat ng sensasyon, kundi bilang ebidensya na may taong naglakas loob na labanan ang kawalan ng katarungan sa lugar na iyon. Ang maliit na hiyawan ay nagpabago sa paligid mula nakakatakot tungo sa pag-asa. Sa gitna ng init ng tanghali, sa pagitan ng aspalto naramdam pa ring magaspang para kay Jenny na mahina, ang laban na iyon ay naging punto kung saan ang takot ay naging tapang. Nakatayo ng matikas si Dimas, mabigat pa ang hininga, pero ang mata ay hindi humihiwalay kay Parman. Para sa kanya ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi tungkol sa pagpapatunay na walang sinuman ang pwedeng manakit sa asawa niya nang walang pananagutan. Nang magsimulang humupa ang sitwasyon at hindi na makagalaw si Parman at ang mga tauhan, agad na tinawagan ni Dimas ang internal unit ng pulisya, gamit ang special line na opisyal na tulad niya lang ang meron. Matigas ang boses, pero dinig na pinipigilan niya ang halong galit at pag-aalala. Sa maikling panahon, ilang patrol car at sasakyan ng IMEG, Integrity Monitoring and Enforcement Group, ang dumating sa lokasyon. Ang mga residenteng nagkukumpon pa ay nagbigay agad ng daan nang bumaba ang internal team ng may matigas at propesyonal na kilos. Agad nilang siniguro ang lugar, tinignan ang kondisyon ni Jenny, at inaresto si Parman at ang mga tauhan na kanina ay kumilos ng walang pakundangan. Isa sa mga taga-IMEG ang humiling sa mga residenteng nag-record ng pangyayari na ibigay ang kopya ng video bilang ebidensya. Lumapit naman ang mga residente isa-isa. Nagpapakita ng tapang matapos makita na dumating na ang totoong otoridad at handang umaksyon. Lahat ng recording, litrato, at salaysay ng residente ay tinipon bilang bahagi ng opisyal na report. Si Parman na kanina ay sobrang bilib sa sarili ngayon ay nakayuko na lang. Nakaposas ang kamay at nagbago ng tuluyan ang ekspresyon. Wala na ang kayabangan o ngiting mapang-uyam na ipinakita kanina. Naglakad siya na ineskortan papunta sa service vehicle nang may mabibigat na hakbang. Paminsan-minsan ay sumusulyap kina Jenny at Dimas, pero may tingin na puno ng takot at huling pagsisisi. Ang mga tauhan ay hindi na rin may angat ang mukha, na-realize na hindi na matatakpan ang ginawa nila. Nakatayo ng matikas si Dimas habang pinagmamasdan ang proseso. Sinisigurong walang ni isa sa kanila ang susubok magsinungaling o umiwas sa responsibilidad. Para kay Dimas, hindi lang ito pag-aresto. Ito ay kumpirmasyon na ang uniforme ay dapat gamitin para protektahan, hindi para mang-api. Ilang oras ang lumipas, nagdaos ng press conference sa Regional Police Office. Isang mataas na opisyal ang nakatayo sa harap ng podyum pinalilibutan ng kanyang mga tauhan. Sa likod niya ay makikita ang malaking screen na nagpapakita ng nakasulat na klaripikasyon at legal na aksyon laban sa tiwali. Sa seryoso pero kalkuladong boses, inihayag niya ang official statement. Ikinalulungkot namin ang aksyon ng tiwaling ito. Ang aming institusyon ay nakatuon sa paglilinis ng sarili. Ipinaliwanag niya na si Parman at ang mga tauhan ay mapapailalim sa legal na proseso, mawawalan ng posisyon, at haharap sa parusang kriminal dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan, intimidasyon, at hindi makataong trato sa sibilyan. Ang pahayag na ito ay bumuhay sa tiwala ng publiko. At maraming residente ang pumuri sa mabilis na aksyon na ginawa ng pulisya matapos maibigay ang malinaw na ebidensya. Samantala, sa simpleng treatment room sa malapit na klinik, nakahiga si Jenny na may nakakabit na dextrose sa kamay. Kahit mahina pa ang katawan at hindi pa tuluyang malinis ang ilang sugat, mukhang mas payapa na ang mga mata. Nakaupo si Dimas sa tabi niya, suot pa rin ang unipormeng puno ng alikabok ng kalsada at pawis. Pero wala siyang pakialam doon.
Ang focus niya ay nasa asawa lang. Dahan-dahang itinaas ni Jenny ang kamay, hinawakan ang kamay ni Dimas ng mahina pero puno ng katapatan. Sa mahina pero malinaw na boses, bumulong siya, "Salamat, dumating ka sa tamang oras." Yumuko si Dimas ng kaunti, hinaplos ang likod ng kamay ni Jenny ng marahan at sumagot ng namumula ang mata, "Lagi akong darating para sa iyo." Sa maliit na kwartong iyon, pagkatapos ng lahat ng takot at sindak na naranasan, sa wakas ay may kapayapaang bumalik. Ang laban noong araw na iyon ay maaaring nag-iwan ng sugat, pero nagpatunay din na ang katotohanan at katapangan ay may puwang pa rin para manalo. Oh,